And I pity him, ma'am. Kahit yung sinasabi ni President sa kanya, kahit ilang sakong pera pa yan, at the end of the day, nandun ka sa ilalim ng lupa, wala kang madadala. Ang madadala mo lang is everything your memory. Do you think pag ang dala mong memory maganda, masama hindi ka babalik dito? Babalik at babalik ka. At puro pain ang dala mo. Yun ang pinakamasakit sa lahat na hindi kayang bayaran ng pera. That's the difference between them and the Tatay Digong. Diba? Pag sinabi oo. Hindi, pero ang ano dyan, ang questions dyan, okay, isang tabi natin si General Torre. Paano yung mga tao sa paligid niya? Na ating sumunod na lang na sumunod. Guys, meron tayong operation ganito. Sunod agad sila. Wala bang nagsasabi na, eto na naman tayo, Diyos ko, ano na namang mangyari sa buhay natin? Meron, ma'am. Meron, di ba? Okay. Anong pakiwari mo sa kanila na bakit naman sila sumusunod? Matatanggal ka. Itatapong ka dun sa malayo. Basilan. Yun kasi yung nila. Diba? Doon kasi tinatapon, sa totoo lang guys, para sa kaalaman ng lahat. Pag hindi ka kasi sumusunod, tinatapon ka talaga doon sa mga gera-gera. Alam ko ma'am, ito bukas, baka maging headline tayo nito, maging tayo. Ang akin lang po kasi, nagko-question ako sa gobyerno ngayon. Kasi, kung hindi totoo na kayo ang kasabwat dito sa mga panggigipit sa mga tao, bakit hindi nyo tulungan? Bakit ganun kadaling magbitbit ng kababayan mo sa ibang bansa? Hindi yan si Tatay Digong nga, ako na to, ako. Ganun lang sa inyo kadali na bitbitin ako sa ibang bansa. Diba? Paano pa yung mga kasama ko katulad nitong isa pa nito, ni Diaz, ni Cruz, ni Query. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kami. Paano tong mga to? Is it possible ba na makontak mo yung ilan sa kanila, tapos mapag-usapan din natin na katulad ng ganito? Pwede naman yung isa, kaya lang ayaw niya magpakita dito ng mukha. Hindi, okay. Kung sa privacy naman, pwede naman natin siyang itago. Na wag na lang natin siya ipakita. Pero yun yung dalawa. Pwede sila makausap, pero yun nga ay nalang pakita kasi nagbabangong puri pa sila sa mga negosyo. Kasi nga daw po, nakita raw po yung red notice sa Facebook. Pinost pa yata nitong mga, ewan po, mamumura mo talaga. Patawarin niyo ako. Mamumura mo talaga kasi pinost daw sa Facebook yung red notice nila. Ganoon din sila, ma'am. Hindi sila kundi hindi rin sila ganyan sinasabing fraud. Hindi ganoon. Lang talaga, sa business lang talaga. And ready sila to reconcile. The problem is, ito na nga may ganito. Paano mo pare-reconcile ang buhay mo niyan na hindi ka makalabas ng Pilipinas? Tapos yung isa mong, tignan mo nga, breach of trust. Putang ina. Wag ka magjojowa ng at pag na breach of trust ka, di ba, ma'am? My husband is Aram. So, breach of trust. Parang ang hirap naman natang maging kasi yun. Di ba? May nagsasabi pala, same talaga ng pattern kay distress mother. Oo, distress mother, iyon, makikita mo yun kay Madam Maharlika, yung may case kasi itong nanay na, may extraction din. So, almost, yan na nga sabi, almost the same. Napanood mo, di ba? Ngayon, okay guys, madaming nagko-comment dito, and binababa ko na lang. Ang sabi nila is wala nang makikinig sa'yo, madam, na government agencies. Hindi ko naman sila ikayo. Exactly. Yun. So guys, okay. Alam kung wala akong papala sa gobyerno. Okay. Bago ako nakipag-usap dito sa inyo, pinuntahan ko lang dapat puntahan. Pinuntahan ko na silang lahat. DFA, police, military, tawag nito, DOJ, lahat sila court, kinausap ko na, sinusurrender ko na nga ang sarili ko. Wala tayong magagawa. Kaya sinasabi ko, i-pray nyo na walang mangyari sa inyo na katulad nito. Para hindi nyo danasin to. Maybe in another way. Diba? Ito, okay.
Hello po, walang red notice. Gawa-gawa lang nila dahil ng isang abogado. Okay, ganito yan guys, no. Nag-imbestiga na si Madam sa mga bago. Nag-imbestiga si Madam, wala nga Interpol. Walang Interpol office dito. Wala siyang Interpol office, kundi meron siyang Office of the Special Envoy on transnational crime. Ayun. So anyway guys, sabi nyo nga, hindi na natin alam, Office of the President yan. Diba? Office of the Special Envoy on Transnational Crime. Guys, this case, hindi naman na din siya nag-aim na merong government, may agency sa government ang papansin sa kanya. Kasi nga, ginawa niya na lahat, todo na. Nagtatanong siya sa ating dito kung meron pa ba nakakaalam sa inyo ang dapat na maging solusyon para makaalagwa siya. Meron pa bang nakakaalam sa inyo na po pwede niyang gawin para makaalagwa siya? That's the reason. First reason, okay? Kasi bago pa nilabas dito, nagkausap kami ng one-on-one sa phone. Gusto niyang itanong sa inyo, out of ilang viewers natin, subscribers natin, na po pwede na makatulong sa kanya na masagot ang kanyang question. Paano maitutuloy ang buhay niya o paano malilinis ang kanyang pangalan? Gusto niya mag-abroad, for sure may naghihintay sa kanya na red notice. May A to A siya. Possibly kasi nangyari na sa friend niya. O sa kasama niya. Yung kasama ko dito. Ngayon, guys, whatever happens, sabi nga ni Madam, hindi na siya nawalan siya ng pag-asa. Ngayon, ang question niyang yun is para sa nakakaalam, and sa mga wala naman tayong magagawa, gusto niya lang maging aware kayong lahat. Na lahat tayo, no exemption po, pwede mangyari na to. At nangyari na kasi sa kanya. Yun. And take note, may mga pera pa ito kasi mga negosyante ito, no? May mga pera pa ito. Paano yung kababayan natin? Ang trabaho lang doon ay waiter sa ibang bansa. Ang trabaho lang ay dishwasher, ang trabaho lang ay office girl. Tapos meron ka lang amo na abusuhin ka. I'm praying na hindi mangyari sa inyo to. Pero everyday I'm telling you sa ibang bansa, ganun katindi ang nangyayari. Araw-araw may kaso. Kasi sa tagal ko sa Dubai, marami na rin akong tinulungan, marami na rin nangyari sa akin na ako nagdadala ng pagkain at saka ticket sa loob ng kulungan, mga damit, dinadala ko sa loob ng kulungan, yung mga kababayan nating nakukulong. Mga ganyan, distress na mga kababayan natin. Wala. Panalangin nyo lang na walang may mangyari sa inyo, sa pamilya ninyo. Kasi napakasakit na wala kang magawa. Walang tumutulong, maghihintay ka na lang kung ano nangyari sa kanya doon. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo na, actually ma'am, yan si Mama Harlika at saka before nangyari yan kay Tatay Digong, nagtanong na ako niyan kay Maharlika. Kausap ko si Maharlika at si Attorney Harry. Sabi ko, meron po akong red notice. Anong gagawin ko? Kinabukasan, nangyari kay Tatay Digong. Sabi pa ni Harry nung, teka lang, for a while. Iyan yung night before na magkakausap ng gabi. Yes. Nandun ako. Nandun ka. Ayun, ako yun. Parang, hindi ganyan. Sabi ko, hindi niyo ako pinakinggan. Pero nangyari kasi kay Tatay Digong, walang red notice. Ang meron sa kanya, lang sa kanya. Wala pang red notice. Hindi pa nga warrant yun. Diffusion lang talaga. Diffusion lang, yung report lang, yung putang binitbit na doon. Diffusion pa lang hey, how much na ako, red notice na ako. Oh my God. Grabe. Pero gusto ko magpasalamat sa iyo, Madam Maisog Pinay. Ayan, sa mga gustong makilala si Madam Maisog Pinay, pwede niyo siyang i-follow ang kanyang, meron kang YouTube, right? May YouTube ka? Yes, ma'am. May YouTube siya. Ang YouTube mo ito din yun, Maisog Pinay. Ay, hindi ma'am. Rochelle, yung totoong name ko. Ay, wag na. Gusto mo ba kasi? Ay, hindi. Kasi, gusto mo ba kasi?
Hindi, kasi actually guys, we don't want to disclose her full name tsaka detalye niya kung nasaan siya. Actually, ma'am, kilala nila ako. Kaya hindi ko na kailangan magtago niyan. Kaya lang, as of now, pero parang ayoko muna yung buong pangalan ko. Pero syempre alam na ng pamilya ko pag nakita na ganyan. Actually, nakita nila ako nung pumunta ako doon, sinusugod ko si tatay, sinugod ko sila nang kinukuha nila si tatay, nag-iiyak ako. I'll send you the clips video ng kasi sabi, ginawa niyo na nga sa akin yan. Sumisigaw ako doon sa sa tarmac kasi napasok. Sa Villamor, nakapasok ka? Ganito yun, ma'am. Di nagwawala ng ganyan. Naisakay na nila si tatay Digong doon na aeroplano. Napasok na namin yung tarmac. 6 kami na nakapasok na gano'n. Eto si Dr. Baduy, sabi bumalik, puta, wala na kaming kasama. Di pinabalik kami. Sa totoo lang, yung mga pulis, hindi ganun kahigpit. Pero kung napasok namin yung lahat, hindi sana nakaalis yung aeroplano. Sabi, kaya lang yun, malaking gulo kasi yun. Gulo kasi talaga. Pero, talaga yun. Tangina sabi ko, nandito na rin lang naman tayo eh. What is life? Di ba? Hindi naman ako, I'm not a Filipino for nothing. Yeah. Diba? And it was all destined to happen. Lahat naman nangyayari ngayon, may ano yan. Tawag dito. Ito pala, live si Madam Boljak TV. Nilagay ko yung link nitong live niyo po now. Sana ma-notice. Inshallah. Pero alam ko, nakausap na ata ni Madam. Okay, para sa kalaman ng lahat. Very short clip lang naman yung pagkakausap ko doon, di ba, ma'am? Oo. Ayun. Pero maganda, ito, para sa, ayun, itag nyo si Madam Maharlika para at least maalala niya. Maalala niya si Madam na ito case din ng extraction. Okay? Case to ng extraction. Ngayon, ang tanong lang dito, ang question lang dito, bakit nagagawa ito ni General Torre sa mga katulad nating mga Pilipino? Oo. So, ayan. Wag nilang sabihin, ma'am, na si Tatay Digong lang nagawang ganun. Nangyari na last year. Nangyari na nga. 4 naming nakuha. November yun, may December pa. Ilan pa kaya? Okay. So, ayun. Madam, meron ka bang last word para sa ating mga viewers ngayon? God bless the Philippines. Yun na lang talaga. Ayan, may nagsabi pala Mendoza. Sabi niya, baka nga kasabot nila yung Arabo na yan. Hindi malabo. Hindi malabo. Lahat ng possibility maiisip natin. Magtataka kayo ha. Ito pa, bibigyan pa, bumalik lang uli sa isip ko dahil gusto kong sabihin sa'yo to before tayo nag-usap. Nagstay ang eroplano ni Tatay Digong 5 oras sa Dubai bago dinala sa Hague. Oo, di ba nag-ano sila ng stopover? Papayagan nila? Bakit nila pinayagan na magstay doon? Undocumented. Walang passport, wala lahat. Pinayagan nyo. Bakit? May something dyan. May something dyan. Oo, hindi naman kailayon sa lahat. Talagang merong something. And ayun na nga, base sa sa naging investigation naman ni Senator Amy Marcos, malinaw na ang lahat ng to utos talaga at with approval ng kapatid niya. Kaya lang, ang isinasabi doon, yung mga na violate na tawag dito, laws. Hindi ang nakakalungkot kasi alam mo medyo talaga affected talaga ako sa nangyari. Totoo naman yung sinabi kasi kanina, meron kaming meeting kanina, sabi nga, ano pang silbi na panay na lang inuungkat na na-violate ang ganitong tawag dito, mga laws dito sa sa Pilipinas. Ala na yung tao na dala na nga sa ibang bansa. Para saan pa ang hearing? Ang gawin na lang, iuwi ang Tatay Digong. Bring back home our former president. Yun na lang yun eh. Alam mo, nakakapagod ng umiyak, nakakapagod na maging affected dito sa situation na to. Kaya nga magtataka tayo eh. For what at nagpaganon siya? Kaya niya bang ipatanggal, ipakontempt itong mga to? Yun ang tanong ko eh. Parang happy together pa kayo dyan eh. Happy ka pang sinasagot-sagot ka eh. Kung sa Congress yan, sumagot ka ng gano'n, contempt ka na. Bakit doon? Alam mo ma'am, sa totoo lang, ayong pakinggan yun eh. Pero sabi-sabi nung tumawag itong mga kasama ko,
pakinggan mo yung ano ng Senate, kailangan kang lumabas. Sabi ko, para saan? At lalabas ako dyan. Di, para malaman nila na nangyayari na yan before pa niyan kay Tatay Digong. Oh. Meron nagsabi, naalala nyo ba na 2 times si Kokak nagpa-Dubai? Baka yun ang nilalakad niya pagdugtungin nyo ang sitwasyon. Ang gagaling mo yun. Ang gagaling, di ba? Ito ma'am, yung mga nandoon na, mga pulis na ano, yung sinabi na rin sa akin yun. Kasi papunta siya noon. Kailangan siyang may alay doon. Hindi ko alam, parang ginawa na kaming alay. May kailangan i-alay siya doon. Hindi ko alam bakit kailangan mag-alay siya doon ng kapwa niya Pilipino para saan. At kailangan niyang, kasi hindi mo siya nagpakita sa mga tao sa mga OFW, di ba? Hindi siya nagpakita. Ano ang meron doon nung mga panahon na yun? Yun ang tanong ko sa inyo, mga kababayan. Okay, ito meron nag-comment. Totoo yan. Kasabwat nga nila ang Indian na si Kumar, di ba? International ang pagkasindikato. Yung special envoy to China, kasabwat din may Romanian pa nga, di ba? Okay guys, gusto nyo malaman ng totoo? Yesterday, 9:30 to 10:30 in the morning, nag-meeting si Kumar tsaka si Senator Amy Marcos sa pagkakaalam ko sa Manila Pen. Manila Peninsula Hotel. Oo. So, ayan, expose na naman yan. Ay, naku, Diyos ko, dami ko na naman gusto sabihin. Totoo yan, si Kumar. Si Kumar kasi is Indian, siya, COO siya ng isang malaking company. And Indian ba ma'am o Singapore yan? Indian siya. Makapalang ganun niya, ganun. Indian pa. Pero anyway, okay guys, sabihin ko sa inyo ang ka-meeting niya kahapon ni Kumar, 9:30 to 10:30 si Senator Amy Marcos. Kung natuloy yon, kasi hindi ko na alam Okay, may nagsabi lang sa akin. Hindi, si Kumar pala mismo nagsabi sa akin. And then, 1 p.m. up to 6 p.m. may golf session siya with Governor of Bicol. Kaya, hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari, pero for sure, Bicol will be the next target. Isang expose yan. Nanggaling yan sa bibig ni Kumar. So, yun, nabasa ko lang. And anyway, madami na talagang, alam nyo guys. Alam nyo, di ba ma'am, yung mga kakamping ngayon, parang tuwan-tuwa sila sa manangyayari. Buti nga, may mga ganun-ganun sila. Natutuwa pa kayo, Dito makikita talaga tong mga taong to Gaano kaliliit ang mga kukote nito Paano kayo natutuwa sa isang bagay? Kasi kung masama ang ginawa, dapat hindi tinitingnan kung sino man tao yun. Di ba? Hindi. Dahil sa nangyari ito sa kanya, akala nyo ligtas kayo? Tatawanan kayo pagdating ng oras. Akala nyo ligtas kayo? Kasi tinatawanan nila tayo Ito, total na pag-usapan lang. Nababasa nyo ba? Ay, hindi. Ayan. Nababasa nyo ba? Kumar. Kumar, di ba? Tapos ang nakalagay, you block the contact. You block the contact, unblock nakalagay. So, binalak ko siya. Ayan, akala nyo nagloloko ako. Ayan total na pag-usapan lang din yun. Bakit mo siya binalak? Madam! Biggest sindikato yun! Hindi, actually, huwag na natin pag-usapan pa yung detalye. Kasi yun, kahapon, yesterday. Guys, ayan, anong pangalan nito? Si Onilu Orbistondo. Ayan. Hindi ako nagbibiro. Yesterday, nakita mo ba? Sandali nga. Lumalabo, ma'am, yan. Yan. Kumar, di ba? Nakalagay. Kumar, you block the contact. Tapos nakalagay unblock. Tapos yesterday yan. Malinaw yan. Alam nyo guys, ito lang itong cellphone ko na to. Ewan ko ba kung saan na nararating nitong cellphone na to. Okay guys, Kumar is, hindi ko siya kilalang personal pero nag-extend siya ng Alam mo yun, nagre-reach out siya. Hindi ko alam kung bakit pero ang dami kong nalaman. Pero sabi niya nga sa akin,
tawag dito, ayaw niya daw makialam sa admin. Ayaw niya makialam sa admin, pero yan, nagbigay siya ng details. Natakot ako. Kasi malaking sindikato to. Malaking sindikato to. Alam niya ni Onilu. Nakita niya. Onilu, nakita mo ba? Nasaan ka na ba, Onilu? Onilu, magparamdam ka. Galawin mo yung baso mo. Ayan. So, yun, madam, nakita mo na din naman. Yes, Indian siya na, malaking sindikato siya. And, hindi biro kasi itong taon to, kaya binalak ko siya. So, itong mga nangyayari sa'yo, madam, I'm really sorry for what happened to you. You don't deserve this. Okay? You don't deserve this. And hindi makatao. Kasi you're a Filipino. Sa sarili mong bansa, ginaganyan ka. 'Di ba? And hindi nakakapagtaka kasi ginawa nila kay Tatay Digong. 'Di ba? We are very thankful na lumabas ka din kasi ang daming nagko-question eh. Ang daming nagko-question na, naku, kay Tatay Digong nagawa yan, how much more sa atin? Ayan na. Ito na si Madam. Giving testimony to na nangyari sa kanya. 'Di ba? Kami yung warm up. Baka kami nauna pa sa amin. Bukod sa baka ilan pa yung sumunod sa inyo, di ba? Or may mga nauna sa inyo, ilan pa ang nauna sa inyo. So, alam nyo guys, okay, itong ginagawa natin to, hindi para lumaban sa administrasyon. Lumalabas itong mga taon to para maging aware kayo sa paligid ninyo. Tama. Oo. Hindi, ito katulad nito, sabi niya, happy everyday. Okay naman daw si Digong, parang hotel siya. Hindi lang makalabas. Ang sarap naman buhay niya doon. Haha. Walang nakakatawa sa sinasabi mo, happy everyday. Okay, walang nakakatawa. Hindi ko alam kung sino sinusuportahan mo. Ang nangyayaring to, Tatay Digong is Tatay Digong. He is just one person. Sabi nga ni Rosmar, alam niyo yung si Rosmar na laging binabash? Sabi niya nga, he might kill thousands of people, but he saved millions of people. True. Alang nakakatawa dun sa sinasabi mo, happy everyday. Hindi kami happy everyday para sa kaalaman mo. At ito, gusto namin ipaalam sa iyo, Madam Maysug. Pinay, totoong Maysug ka. Lumabas ka ngayon. Nagpapasalamat kami sa iyo. For sure, madaming makakarinig nito. Madaming magre-reach out sa iyo. Katulad na nangyari kay Kuya Gado. Okay? Pero ang kagandahan dito, you'll be heard. Diba? You'll be heard. Yung case mo. Kasi para mamaano ng mga kababayan natin na ginagawa talaga nila to. Noon pa. Wala lang maglakas ng loob. Ako kasi kaya ako lumabas ngayon, hindi para magpasikat sa inyo. Wala na akong itatago, wala na akong, alam nila bahay ko, alam nila saan ako puntahan, alam ko mangyayari eh. Pero ang sinasabi ko sa inyo, ang ininano ko lang dito, paano na ang soberenya ng ating bansa? Paano na tayo, asa ng makabayan natin? Saan na pinaglaban ng lahat ng ating mga ninuno para sa isang kalabit lang? Akala ko ba ayaw natin sa China? Tapos ito, ibinigay mo dun sa Hague, ibinigay mo sa Europe. What makes it difference? Anong pagkakaiba ng ayaw ninyo? Do you think pag may nangyari dito, tatanggapin kayo sa Europe? No. Kailan tayo pinakain ng Europe? Hello? Hindi. Tignan mo nga ngayon sa nangyayari sa atin. Sino una nakikinabang? Sa Amerika, yung kay Biden, sandamakmak na pabor ang ginawa nga nitong si President Marcos kay Biden. And then, anong nangyari? Iniwan siya sa ere kasi alam na magpapalit ng admin. 'Di ba? At ito yung pinaka-resback ni Trump sa pangyayari sa kanya presidency last term niya. 'Di ba? Mas matindi ngayon. Kaya, hopeless na din ang mga taong mga kababayan natin sa Amerika ngayon dahil sa ginagawa nitong ating admin. 'Di ba? Pero yun, tayo matagal na yan ng negosyo nila, marami pa yatang nauuna sa'yo. Sabing ganon. Oo, sigurado yun, madaming nauuna pero walang lumalabas. Ang kagandahan yun, soulmate, Madam Maylene Usudan, andito si Madam Maysug Pinay, pinakita niya, may documents. Hindi siya fake news, may documents. Legit, 100%. Sumumpa sa ating lahat, sa harap nating lahat.
totoo ang sinasabi niya. Ngayon, ang question natin lahat, bakit kailangan gawin to ng presidente natin sa sarili nating bansa? Yun ang iiwan kong question sa inyong lahat. Bakit kailangan niyang gawin sa atin to na kapwa natin Pilipino? So, yun lamang, guys. Okay na? Nasagot ba ang mga question ninyo? May sasabihin pa si Madam. Sige, Madam. Di ma'am, okay na. Abangan ninyo lang kasi may mga mangyayari, may mga kinakausap rin akong abogado. Wala na akong tiwala sa media. That's why hindi ako lumalabas sa kanila. Actually, kilala ko rin yung iba dyan. Magaling lang yan, papaheadline ka, tapos ikakat-kat. At least dito, nalaman ninyo yung totoo. Kasi doon, pag lumabas ka, kapiraso lang lalabas eh. May pinoprotektahan pa rin eh. So dito tayo, huwag tigilan na natin kapapanood yan, Channel 7, Channel 2, wala mangyayari dyan. Puro lang i-brainwash ang isip natin yan. Sasabihin ganito, chop nila ang totoong pangyayari para may magmukhang maganda. At sila yung fake news, hindi talaga tayo. Eto, totoo na to. Andito ang dokumento, may kaso. Yan ang totoo. Huwag kayong maniwala ko. Kaya hindi na ako nag-ano dun, ma'am. I didn't reach out to them kasi alam ko na ang mangyayari. Dahil lalabas lang tayo ang naninira na naman tayo kay Toy, kay BBM. Hindi. Ito na yung katotohanan. Ang pinapanalangin ko lang sa nagbabash sa atin dyan, huwag mangyari sa inyo. Inshallah. Inshallah. Huwag mangyari sa kanila. So, yun lamang guys, no? At maraming salamat, Madam Maysog Pinay. Thank you so much, ma'am. Binigay ko ng time. Oo naman, mabilis lang, di ba? Nag-usap tayo, very quick. Sabi ko, okay ba? Ilabas natin to. May documents. Di ba sabi ko pa kasi, asa ng resibo? Yes, I have the resibo. Sabi mo gano'n. Kaya ako nagpapasalamat sa iyo, Madam Maysog Pinay, kasi napagtiwalaan mo ako. Opo. Siyempre, isa lang din naman akong tawag dito, Maysog na talagang sumusuporta sa ating mamayang Pilipino. Doon tayo sa totoo. Ala tayong yaman na pwedeng ipagmalaki. Ala tayong daang milyon na pwedeng ipagpangalandakan na Hermes dyan. Ang meron lang tayo dignidad na kaya nating mahalin ang sarili nating bansa. Kailangan tayong dumami mga kababayan. Kailangan dumami ang malakas ng loob para hindi magtagal ito. Nangyari ang 20 years sa tatay niya. Kasi natakot ang tao, nasupal pala ng pera. Huwag kayong pumayag sa mga perang ganyan. Kasi hindi natin kailangan yung mga limos nila kung maganda ang patakbo sa bayan natin. Lahat tayo may trabaho, may dignidad. Yung lilimusan ka, wala kang dignidad, palamunin ka, wala kang kwenta, adik ka. Pero pag ikaw ay may trabaho, may dignidad ka, meron kang may pagmamalaki sa mga anak mo, prinsipyo ka. Di ba, ma'am? Yun ang magiging pundasyon ng pagiging nating Pilipino. Hindi limos. Hindi natin kailangan ng limos. Galing sa sariling tax mo, galing sa Jollibee, sa McDo, sa Kentucky na makinainan mo, sa binili mong t-shirt, lahat yan may tax. Lahat. Sabihin mo, hindi ka nagbibigay ng tax kasi ganyan ka lang. Hindi. Lahat ng kinakain mo, binibili mo, binabayaran mo, tubig, kuryente, ilaw, lahat yan may tax. So, lahat ng nilimos sa inyo, 2,000, utang ina nila, galing sa atin yan. Galing sa tax mo na pinaghirapan mo ngayon, nililimos sa'yo para sabihin, iboto mo to si ganito. Diba? Utang na loob, wag nyo kaming gawing tangan lahat. Magkaisip na kayo, magkaisip tayong lahat. Hindi ko sinabi huwag nyo tanggapin. Tanggapin ninyo, pero dahil pera nyo yan. Pero alam nyo na ang gagawin. Huwag kayong papayag sa eleksyon na yung hindi nyo binoto, yun ang lalabas. Kaya, maging matalino. Ayun, maging matalino tayong lahat. Pero thank you so much, Madam. No, we have to cut this na since alam ko na stress ka na. Maraming salamat sa sa information ninyo. And isa ka sa Maysog Pinay na talaga namang tinitingnan namin na nakakamangha ang lakas ng loob ninyo. And more power sa iyo, more lakas ng loob, more blessing pa inshallah. And then
this, I expect na madami pang darating sa mga interviews. You will be heard. Sigurado yan. You will be heard katulad ng nangyari kay Kuya Gado USA. Ayun po. Guys, sa mga gusto pong ma-extend kay Madam Maharlika itong na to, mabigyan siya ng time ng full interview din. Alam niyo, maganda nagkakatulungan talaga tayong mga Pilipino. Itag nyo na din po siya sa channel ni Madam Maharlika para maulit-ulit yung interview ninyo. Ano po? So, yun lamang guys. Maraming salamat. Madam, maraming salamat sa iyo. Hindi pa ito ang huli natin. Magkikita tayo. Mag-join ka sa March 28, meron tayong birthday celebration with Tatay Digong. Yes po. Alam, maka-join ka sa NCR, right? Yes, ma'am. Sa ano po, Apaco? Sa Paco, ayun. I know we have organizers there, 'di ba? Para sa yung may sug, 'di ba? Meron. Ayun. So, inshallah magkita-kita tayo on that day, March 28 po for the birthday celebration ng Tatay Digong. So, yun lamang guys, ma'am. Maraming salamat. God bless Thank you. Salamat. Thank you.